Sa payo ni Coach. Sa pagkakataon na ito, kausap natin via Zoom, taga Quezon City. Let us welcome Reynold Kaiklian. Okay, Reynold, good morning. Good morning, Coach Chinky. Yes, kamusta ka na? Okay naman po. Ano yung may paglilingkod sa'yo, Reynold? Coach, may tatanong po sana ako na... So, Coach, tanong ko po, ilang percent po ba dapat ang ibigay pag merong taong gustong mag-invest sa existing ko na business? Ang percentage. Ang tanong dapat kasi niyan, kung may mag-i-invest, ito ba ay loan or talagang magiging part owner? Yan ang unang kailangan masagot. Ito ba ay utang, loan ba, or part owner? Parang, sir, parang magbibigay lang siya ng pera sa akin para pandagdag puhunan o pambili ng mga products. Then, hindi pa namin napag-uusapan kung ilang percent o ilan ng interest na bibigay sa kanya. So, Reynold, utang to. Just in case. Utang to, tama? Utang. Utang ba yan o hindi? Hindi, sir. Kasi siyang may gustong sa akin, sir, magbigay. Kaya nga, kasi nga, dalawang bagay yan Reynold. Kailangan ikaw mismo ang mag-decide. When you say utang, kasi kunyari, nagbigay siya ng 100,000, di ba? O sige, mag-ano ko, papautangin kita. Pwede ka magbigay ng porsyento na kada buwan, pero hindi siya may-ari ng kumpanya. Hindi siya kasama sa sa negosyo mo. Ang negosyo mo ngayon, laundromat, tama? Yes, Coach. Oo, so hindi siya magiging kasama. Ang pangalawa naman, siste, is maglalagay siya ng pera, magiging bahagi na siya ng kumpanya. He will own a percentage of the company. So, ang ibig sabihin niyan, meron na siyang risk. Kunyari, kumita ang negosyo, kikita siya. Pero pag nalugi ang negosyo, wala kang babayaran kung ano yung pinautang niya. So, number one, Reynold, kailangan malaman mo from your end which is which. Ano ba? Ito ba ikaw dapat na magsabi, di ba? Okay. So follow-up question, Coach. So parang mas gusto ko na utang na lang kasi tapos i-interesan ko na lang. Kasi naisip ko kaya ko namang bayaran yon monthly. Exactly. So ang next question niyan, syempre, ang bibilangin naman natin yung profit margin mo. Dapat, syempre, pag magbabayad tayo ng interest, dapat mas mahigit ang kinikita natin para makabayad tayo ng interest. More or less, magkano ang pwede mong kitain, di ba? Ilang percent ang kinikita mo sa iyong negosyo? Siguro 30%. Sa 30%. Kunyari sa 100 pesos, na singil mo, 70 pesos ang cost mo, 30 pesos ang profit margin mo. Tama? Yes, correct. So ang ibig sabihin niyan, healthy tayo kung mabayaran mo naman siya. Ito lang ang ideal Ang ideal, not more than 3% per month. Not more than. Okay. So kunyari, mas maganda nga kung... Safe na po. Kunyari, mga 1 to 2%. Maganda yun kasi 1%, 12% na rin per annum yan. Mas maganda na kumpara sa bangko. 'Di ba? Kung 2% man yan, 24%, ang laki na nun per annum. 'Di ba? So, I think mga 1 to 1.5, pwede na. So, kunyari sa 100,000 na binibigay niya, di ba, pwede siyang kumita ng at least mga 1,000, di ba, or 2,000 pesos kung sa 2%. Di ba? Okay. Yes, Coach. Okay. Ano pa yung next question mo, Reynold? Next question, Coach, is... Ano po ang advantage at disadvantage sa pag-hire ng employee na family, relatives, or friends? Okay, napakaganda ng tanong yan. Sa negosyo po. Okay, so pagdating naman sa pag-hire, okay, napakahirap talaga, napaka-sensitive kasi kung tayo ay mag-hire ng mga kamag-anak incorporated. Kasi sa totoo lang, kasi pag may kamag-anak, minsan pag may mga kailangan i-improve, ang hirap pagsabihan kasi nagiging emotional. Baka minsan iniisip nila, pinipersonal mo sila. 'Di ba? Lalo na sabihin, porket nakakaangat ka lang sa akin ginaganon mo na ako. Hindi naman, pero late ka Alangan na
Hindi kita pagsabihan, hindi kita i-call out, 'di ba? So, ang rule of thumb ko, the only time that I will hire a relative and a friend, kung meron akong hindi ako mismo ang mag-hire. Kung meron akong HR, kung meron ako o kung gusto mo mag-apply ka. Pero HR kausap mo, hindi ako. Kung may issue, dapat mag-uusap kayo ng HR. 'Di ba? Ang hirap talaga eh. Okay. 'Di ba minsan nga pagsabihan ng HR may kamag-anak naman na lapit sa iyo o mga magulang niya. O ba't ginaganon ng anak yung pinsan mo, yung kapatid mo yung ng HR? Ang hirap talaga. Kaya as much as possible, Reynold, alam ko po na pwede natin minsan pagkatiwalaan ng ating mga kamag-anak. Pero kailangan po clear ang boundaries. Pag hindi clear ang boundaries, ang hirap niyan, Reynold. Mahirap siya. Yes, Coach. Mahirap i-balance. Oo. Next question. Meron pa ba? Last question, Coach. Meron po kasi akong customer sa laundry shop na dating nagtatrabaho sa laundry shop din. Okay. So, nag-close yung laundry shops nila. So, yung staff, siyang tinatawagan ng mga customer. Okay. So, tinuloy niya, kinukuha niya yung mga laundry ng customer, tapos dito niya tinadala sa aking laundry shop. So, anong question dun? Ang question, sir, is nag-offer siya na kung pwedeng kunin ko na lang siya na employee or maging partner kami kasi may sarili na siyang numbers of customers. Ito lang yung number one. So, technically, alam mo, magandang opportunity yan para sa'yo. Pwede siya maging sales mo Sales. Baka pwede lang kayo mag-usap since ganun ang, para ganahan siya, commission basis. Commission. Commission po. As a matter of fact, isa-segue ko na. Pag ako may laundry shop, Reynold, nasa ang area ka? Anong area mo? Sa Quezon City, Basra, lalikod lang po ng Visayas Avenue. Alam mo, isa lang location mo? Isa? Isa pa lang po. Ano yung capacity mo? Na-max out mo na yung capacity mo o hindi pa? Max out na, sir. Na overload na po ako . Kung overload ka ba, di ka bang magbukas ng pangalawa mo? O magdagdag na makina? Yes, sir. Kaya ko po na tanong sa inyo to kasi I'm planning to expand, sir. Tapos kasi sa offer nila na ganun, kaya nagkaroon ako ng idea na baka pwede ko silang kuning employee or partner, sir. Ang gagawin ko, kung hindi rin kaya sa location mo, yung existing, parang wala kang additional rent, ang dapat mong gawin is kukuha ako ng mga tinatawag na drop-off center. Drop-off. Yung sa mga neighborhood na medyo malalayo, isama mo na siya, 'di ba? Imagine mo kung meron kang 3 drop-off center na may tarpaulin lang, may sign lang, tapos may taga-kilo lang, 'di ba? Tapos gagawin mo araw-araw, 'di ba? Sa gabi, may iikot lang na sasakyan or lang ipipick up mo sa mga drop-off center mo, dadalhin mo sa main location mo, lalaban mo doon, pagkatapos malaba, the following day or the next day, i-deliver mo pabalik sa mga drop-off center mo. Correct, sir. So imagine mo, nag-ooperate ka, na isa lang parang pinaka-main source mo, parang commissary na rin siya yung main, na wala kang additional cost na rental. Diba? Kasi imagine mo, kung nagbukas ka ng 2, 3, 4, 4 na yung rental mo. Diba? Baka kainin ka ng rental cost compared to 1, magdagdag ka lang ng makina. Diba? Tama po. Tapos, tamihan mo lang yung drop-off center mo. And then in the near future, kung gusto mo, kung talagang successful yung business model mo na yan, Reynold, alam mo ang gawin mo? Magpa-franchise ka na. Pwede ka na magpa-franchise. Ikaw na. Di ba? Yes po. Yun ang gawin mo. Okay? Plan. Yes, Coach. Thank you. Matagal ka na ba sumusunod sa atin, Reynold? Yes, Coach. Actually, ayun. Dito nabuo yung mga Talagang lasog-lasog na yan, ha? Oo. Kumuha ka na ng 2025 edition ng Piso Planner natin, kapatid. Sige, sir. Nakukuha ko to pagka sa mga talks mo. Magandang magpunta ron. At, ayun, may picture pa tayo, Coach. Yes, sige. Paano ka natulungan ng mga books? Paano ka natulungan?
Isa rin to coach na tumulong sa akin kasi dati akong seaman. Oh. So libangan ko to sa barko eh. Isa rin to sa libangan ko sa barko kung paano makapag for good. So ayun coach, at 2 years na akong retired din. Wow. Oo. Retired hindi retarded. Okay. So Retired. Okay, Retired. Reynold, i-promote mo na yung business mo. Sige, go ahead. Saan ka mako-contact para sa mga taga Quezon City? Yes, kami po ay located sa Basra, Quezon City, likod po ng Burger King. Ang name po ng laundry namin is R2K Laundromat, and we also offer cleaning of shoes, helmets, bags, and jackets, riding gears. At nag-offer din po kami ng service for cleaning ng mga gowns, barongs, coats, and also some delicate clothing. Saan kayo mako-contact? You can contact us, call us, and 0927-871-0053, and we offer free pickup, deliver within a 1 kilometer radius dito po sa aming area. May Facebook ba kayo? Facebook, kapatid? Meron din po kami Facebook, R2K Laundromat. Sige, mabuhay ka. Maraming salamat, Reynold. Thank you very much. Thank you. Thank you, Coach. Thank More you. power sa'yo. Thank you.